Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. And it's 9:54 in the morning here in the Philippines at pag-usapan natin itong pagtakbo ni Erwin Tulfo, no? At ito ay interview niya, the reason why he is running for Senate position, no? So magre-react po tayo dito patungkol dito kay Erwin Tulfo, kung karapat-dapat ba siyang iboto ng taong bayan at tama ba ang kanyang sagot, katanggap-tanggap ba ang kanyang mga sagot when it comes to bakit siya tumakbo bilang senador. Okay, so yan ang pag-uusapan natin. Pakinggan natin ang kanyang mga explanation at magre-react tayo dyan, okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin yan pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video, itong topic natin ngayon sa Donmar TV para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Yan, thank you very much. And also guys, importante po na mag-subscribe, mag-follow sa Donmar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news, okay? So, sabay-sabay muna tayong mag-follow, subscribe sa Donmar TV, Facebook at YouTube. Follow, subscribe, 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, eto, pakinggan natin si Erwin Tulfo sa kanyang interview sa News 5, okay? At magre-react po tayo dito. Okay, pasok Erwin Tulfo. Eksklusibo kong nakapanayama ang nangunguna ngayon sa mga senatorial survey na si Congressman Erwin Tulfo. Sinagot niya mga tanong tungkol sa kahandaan niyang maging senador at kung may plano ba siya sa 2028 presidential elections. Wag ka nang mangarap pa siya na presidential election. Wag na. Sabi ko nga, alam ko sa totoo lang, wag na tayo, hindi na tayo magpaikot-ikot pa. Si Tulfo, alam ko mananalo ito sa Senado, no? Kasi alam naman natin ang pangalang Tulfo, may tatak na talaga yan sa Pilipinas. Pero ako, ang tanong, okay ba sa atin na meron na namang Tulfo na makapasok sa Senado at ito ay dalawa pa. 'Di ba? Si Ben Tulfo at itong si Erwin. So tatlo na sila diyan sa Senado. Ang tanong, okay ba 'yan sa mamamayang Pilipino? Ako personally, ang aking opinion diyan, hindi. Okay? Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Pakinggan muna natin si Tulfo. Ito ang report. Isa sa mga malalaking politiko ngayon ang mga Tulfo. Bukod sa nakaupo ngayon na si Senator Raffy Tulfo na pangatlo sa senatorial race noong 2022, posible pa niyang makasama ang mga kapatid niyang kakandidato, sina Ben Tulfo at Congressman Erwin. Wag na tayong magbulahan. Nanalo po si Raffy Tulfo kasi gustong subukan ng taong bayan kung ano ang kakayanan ng mga Tulfo sa Senado. Okay? Pero kung dadagdagan natin ng another Tulfo sa Senado at dalawa pa si Erwin at si Ben Tulfo, mukha yatang hindi na natin kailangan. Sablay na. Okay? Kasi yung branding ng kanilang personality, sa kanilang pangalan, pareha lang naman. So we don't need, ako this is my own opinion. I hope you will respect my own opinion. We don't need another Tulfo sa Senado. Enough na si Senator Raffy Tulfo. Yun ang sa akin pakinggan kung bakit siya tumakbo itong si Erwin Tulfo. Okay? Kung itong mga sagot niya tama ba? Tulfo, sa aking one-on-one interview kay Congressman Erwin, tinanong ko siya kung anong tingin niya sa posibilidad ng tatlong Tulfo sa Senado. Kung gusto ng tao na 2 Tulfos, 3 Tulfos sa Senate, then don't so be it. Kaya mga nagsasabi, dynasty na yan, Tulfo, ang dami na nila. Okay, so he is talking here about dynasty. Kapag meron daw Tulfo na dalawa makapasok sa Senado, yan ay dynasty na. Yan ang sabi ng iba. Ako sa totoo lang wala akong problema
patungkol po sa dynasty na yan. Kahit 6 o 5 kayong magkamag-anak na senado, ha? Nandyan kayo sa Senate, okay lang. Okay yan. Basta magaling kayo. Kasi sa batas natin, hindi naman nakasaad sa batas na bawal yan. Okay? So, I don't have any problem about dynasty na sinasabi nila. Ang problema ko rito, ang abilidad ng mga Tulfo, the same. Mga sila, di ba? Nasa media. Ang branding ng mga Tulfo is papabilisin ang hustisya. Yun naman sila tatlo. Ganyan sila. Ang programa ni Bin Tulfo, ang programa dati ni Erwin Tulfo, ang programa dati ni Raffy Tulfo. Ganon. Okay? Tinutulungan po yung mga mamamayang Pilipino na mapabilis po ang kanilang problema. Yan ang branding ng mga Tulfo. Ngayon, if we allow this to happen, na mananalo itong si Erwin at si Ben Tulfo, useless, kumbaga nga redundant. So, sa tingin ko, parang hindi. Parang kung meron lang sanang utak ang mga mamamayang Pilipino na mga botante, no? Ako mismo sa Donmar TV, ang maipapayo ko sa inyo, wag na niyong iboto. Especially sa pangalawang rason, kaalyado siya ni BBM. Ito pa yung rason niya, bakit siya tumakbo. Let the people decide. Si Kong Erwin ang nangunguna. Tama rin naman siya. Let the people decide. Kasi at the end of the day, tao rin ang, dahil demokrasya tayo, let the people decide. Pero ang sa akin lang, kahit manalo sila, no? Alam nating manalo talaga. Wala na. Para sa akin, malaki ang chance na manalo. Malaking chance. Ang sa atin lang, kapag nandyan na sila sa Senado, maging effective ba? Ito, pakinggan natin. Sa senatorial survey ng Pulse Asia at Social Weather Stations o SWS. Aminado siyang nakaka-pressure ito, pero nakahanda raw sa Erwin. I'm ready for... Ayan sa 2025 senatorial preference, Erwin Tulfo at Ben Tulfo, rank 1 and rank 2. Imagine that one. Okay, that is September 6 to 13. But dito sa September 14 to 23, number 1 pa rin si Erwin Tulfo, pero hindi na nakapasok si Ben Tulfo. Okay? Kaya nga, sabi ko, medyo, ang tanong dito, kapanipaniwala ba itong mga survey na ito rin? Okay? Kasi, duda ako dito Bakit pang-4 lamang si former President Duterte? Dito naman sa kabila, pang-6. Diba? Mas nauna pa si Tito Soto. Diba? So, medyo, sorry pero mukhang merong itong niluluto konti. For the challenge yan. I'm gonna ask them lang is, just give me 6 years. Bigyan niyo lang ako ng 6 years. Humihingi siya ng tsansa. Mabigyan raw siya ng 6 years na i-prove ang kanyang sarili sa Senado. Actually, Erwin Tulfo, kilala ko kayo. Mga Tulfo, alam namin na kung anong sasabihin nyo, talagang gagawin nyo. Wala tayong problema dyan. Ang sa akin lang, hindi ba tayo nagsasayang lang ng enerhiya sa Senado na lahat ng mga pinagagawa nyo, makakaya lang yan naman ni Raffy Tulfo. Diba? Ito pa, yung reason niya. If I will not perform like what I did DSWD, I'll step down. I will not ask for re-election. Mark my word. Naging kalihim ng Department of Social Welfare. Alam niyo, sa totoo lang, okay man ako dito kay Erwin Tulfo dati. Pero nung nadala na siya ni House Speaker Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos, doon ako na-discourage sa kanya Sabi ko, kinain rin ang kanyang prinsipyo. And development. Pati si Raffy Tulfo. Lahat ng mga nakikita ko sa totoo lang. Kung mapapansin mo si Raffy Tulfo,
noong unang quarter ng kanyang pagiging senador, maingay siya, di ba? Ang parang nasa programa niya, no? Oh, halos every hearing, talaga galit na galit itong si Senator Tulfo, Raffy Tulfo, yes. Pero bakit ngayon tahimik? Oh, tahimik siya sa mga issues itong si Raffy Tulfo. That means to say, umiepekto na. Nakikita kasi natin itong si Raffy Tulfo, present siya sa mga event ng invited siya dito sa kay Bongbong Marcos at ni Liza Araneta Marcos. Sa mga event, present siya. Pati nga yung di ba? Yung in-invite sila ng dinner, di ba? Remember? Doon? Present siya always. Napapansin ko na ito observation ko lang po ito. Parang nakokontrol na rin ang mga Tulfo ng administrasyon. So sabi ko, wala pala. Ano pala kayo? Kagaya rin pala kayo ng mga traditional politician na makokontrol, di ba? Kong Erwin, pero hindi siya nakalusot sa Commission on Appointments. Matapos niyan, naging representative siya sa Kongreso ng ACT-CIS party list. The last time we talked, I asked you if you were gonna run for Senate. I said, you said, happy So ako. ito na yung tanong ni Cheryl Cosim. Bakit ka tumakbong senador? Ito ang sagot ni Tulfo dito, nasasablayan po ako. Dito sa Congress. What made you decide to run for Senate? Because the president... So the tanong is, what made you decide to run for Congress? Okay, yun ang una. Wait muna, pakang ano ba? Me again, I need your services. Wait. Once more. What made you decide to run? Happy ako dito sa Congress. What made you decide to run for Senate? Because the president asked me again, I need your what made services. ang tanong pala, what made you decide to run for Senate? Okay? So ang kanyang sagot is Sige. mukhang may problema yung video natin. Ask me again, I need your services. I need your services again once more. So I said, So sinabihan raw siya ni Bongbong Marcos na I need your services. Kaya tumakbo siyang Senado. Para sa akin, Sir Erwin Tulfo, sablay. Kasi kung tumakbo ka ng Senado kasi inuutusan ka ni BBM na tumakbo, sablay ka dyan. It only shows na para kang puppet. So kung ano yung utos ni Bongbong Marcos, yun rin ang gagawin mo. So, nagtatanong lang po kami, Erwin Tulfo ibig bang sabihin yung pagtakbo mo ng bilang senador at ikaw ay manalo, naghihintay ka lang ng utos ng presidente? Ganun ba? Yan ang magkaiba si Bongbong at si former President Duterte. Kasi si Duterte po, sinuportahan niya si Bato na tumakbong senador. Pero sabi ni Duterte, huwag kang maghintay sa utos ko, Senator Bato. Just serve the Filipino people and do what is right. Kasi nagtanong pa itong si Bato de la Rosa Mr. President, meron ka bang huling bilin bago ako maging senador? Sabi ni Duterte na, do what is right. Serve the Filipino people. Pero dito, ang reason po ni Erwin Tulfo bakit siya tumakbo, dahil sabi raw ni Bongbong Marcos, kailangan ko ang serbisyo mo. Yan ang kanyang reason. Kasi kung matino ka na government official o magiging government official, kung matino ka, dapat ang sasabihin mo, tumakbo akong Senado kasi I will help the Filipino people. Gagawa ako ng batas para makatulong sa taong bayan. Dapat ganun. Dito ko nakikita at nako-confirm, Erwin Tulfo, na magtatrabaho ka sa Senado
para kay Presidente Bongbong Marcos. Hindi po para sa taong bayan. O, di ba? So nasasablayan ako. Pasensya na, Erwin Tulfo, ha? Pero yun po ang nakikita ko. Yung nakita ko itong balita na ito, sabi ko, mali. Meron talagang mali. Kasi yung, imagine ha, ang buboto sa inyo, taong bayan. The number of votes is galing yan sa taong bayan. So, saan mo ibibigay in return yung serbisyo mo? Sa taong bayan. Hindi po kay Bongbong Marcos. So, ako na mismo ang magsabi sa inyo dito sa Donmar TV na mga audience, huwag niyong iboto itong taong ito. Because nagsiservisyo siya para lang kay Bongbong Marcos. Yan ang nakikita ko ha. Pero alam ko naman, bubulahin tayo ng mga politicians na ito. We will serve you. Lahat gagawin namin para makatulong sa inyo. Gano'n naman talaga, di ba? Pero dito, sablay, booking ka dito sa dapat dapat nagsinungaling ka na lang. Sabi mo, baka gusto mong baguhin yung statement mo na tumakbo kang Senado para sa taong bayan. Hindi yung, why did you run for Senate? Kasi sabi ka ni Bongbong Marcos, I need your services. Sobrang mali, sir. Remember, itong si Bongbong Marcos, ang dami nang hindi na ang taong bayan hindi na nagugustuhan yung ginawa ni Bongbong Marcos. So meaning to say, kaming lahat na supporters ni Duterte na ayaw namin ang administrasyong Marcos, hindi ka talaga namin iboboto. Ako, sa totoo lang, I hope mananalo ka. Mananalo ka siguro dahil sa pangalan nyo na popular kayo. Pero yung mga reasoning mo, tatakbo ka para kasi sinabihan ka ni Bongbong Marcos na I need your services. Wala, sablay. Yes, I took up the challenge. Maging Dahil sinabihan siya ni Bongbong Marcos na tumakbo kang Senado kasi I need your services. Di sabi ni Erwin Tulfo, sige, I will took up the challenge. So, dahil lang ba sa challenge, kaya ka nagsenado, pero hindi para sa taong bayan? Diba? So, makikita nyo talaga itong mga politicians, mabubuking. Si House Speaker Martin Romualdez na madalas kasama ni Erwin. Dati ko na sinabi. Pati nga si Martin Romualdez binoto lang to ng mga 100,000. Okay, mga 100,000. Pero si VP Sara, 32 million po ang bumoto sa kanya. Pero parang siya ang vice-presidente. Mas powerful pa siya sa vice-presidente, ha? Tingnan nyo yan. Gaano ka-unfair. Diba? Kasi kontrolado nila ang budget dyan. Sila ang nag-a-approve. So, dahil dyan na sila yung nag-a-approve sa mga budget dyan sa Kongreso, makokontrol nila ang mga tao. Pati nga ang Vice President gusto nilang iko-control. Pero si VP Sara hindi pumapayag na ganyan. Diba? Approved din daw sa pagtakbo niya sa Senado. Ayon kay Erwin, kapag nanalo siya, pagtutuunan niya ng pansin ang mga issue ng inflation o bilis ng pagmahal ng mga bilihin, epekto sa Pilipinas ng mga giyera ng Ukraine at Israel, kawalan ng trabaho. Lahat ng mga ito na binabanggit ni Cheryl, dahil ito yung silbi plataforma ni Erwin Tulfo, ang dami ng ganyang mga promises. At mataas na sweldo. Bukod dyan, tinanong ko rin si Kong Erwin kung may plano ba siya sa presidential elections sa 2028. Top-notcher, pag sinabi nilang top-notcher, Kong, ay automatic na presidentiable. Hindi. Mahirap yan. Madaling kang tumanda. At saka marami po mga mas magagaling dyan. Marami mga magagaling na politiko. Mga veterano, mga abogado. Mga kapatid, Cheryl. So, yun ang interview ni Erwin Tulfo. Ngayon, I will let you decide, taong bayan. Kasi demokrasya naman tayo. Dapat ba nating iboto itong ganitong mga style ng mga politiko?
Ako sa totoo lang, let me be frank sa inyo, sablay talaga ang reasoning ni Erwin Tulfo. Okay? So, bantayan natin makikita kasi yan Kung tatanungin itong mga politicians na ito na mga tumakbo, malalaman nyo kasi yung gesture nila, malalaman nyo the way they speak. If they are really sincere na magtrabaho po bilang servant ng ating bansa. Okay? So guys, maraming salamat sa inyong panunood dito sa ating episode natin na mag-comment, mag-react tayo dito sa interview ni Erwin Tulfo. Okay? Ako na mismo magsabi, huwag nating iboto itong mga ganitong style na mga politicians. Okay? So, mag-comment, mag-react babasahin ko yan yung sa comment section yung mga comments ninyo at pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So, like and share this video and subscribe, follow Donmar TV. Okay? See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.